Hello guys, good morning. So, samahan niyo akong bumiyahe Friday, November 7, first Friday. So, bibiyahe tayo ngayon officially. Nasabi ko na bang officially sa unang vlog, pero ito talaga, hindi ako nakabiyahe ng mga ilang araw dahil sa dami nating inasikaso. So alam naman yun siguro na naglabas tayo ng bagong unit para makabiyahe tayo ng 1,000 kg. So ayan, nantay natin yung ORCR, palagay tayo ng itong mga minadaling sapin para maayos yung ano natin sa likod. Tapos syempre LTFRB permit. Yan. Yun ang mga nasikaso natin itong mga nakaraang araw, kaya wala tayong vlog muna. So ayan. So kompleto na tayo, legal na tayo. Antay na lang natin yung plate number, pero may kopya na tayo ng ORCR. Niikot ko lang kayo guys. Ito yung ano natin, si DOS, ito si 3D. Ayan. So ito na yung magiging 1,000 kg na tayo. Nag-change vehicle tayo kay Lalamove. Sa mga magtatanong, mga siguro 3 to 4 working days lang. In-upload mo lang, sundin mo lang yung mga requirements para dun sa gusto magpa-change vehicle kay Lalamove. Ayan. So ayan, so ibiyahe tayo, samahan nyo ako, tingnan natin. Alright, asikasuhin ko lang yung parking. Thanks. Kasama pala sa inasikaso natin yung parking natin. So dito sa subdivision namin, meron naman naupahan sa mga homeowners na mura lang. So inavail natin yung isang slot. Kasi itong si CRB natin, yun ang nasa bahay. Tapos ito si ito yung inavail ko ng parking dito sa subdivision namin. Maya na lang guys ha, ayusin ko lang. Drawing ko lang guys ha, antay na tayo ng booking. Side hustle pa rin tayo, meron tayo ng regular work, pero kahit pa paano samahan niyo ako sa journey na to para at least sa mga may planong ganong setup na Lalamove natin or mag-a-apply as partner ni Lalamove. At least meron kayong magiging idea. Basta yung sa akin, after work ko, normally lalabas ako ng mga, ngayon lang ako, inagahan ko lang ngayon kasi medyo may excitement part, and at the same time nag-ayos pa tayo lahat. So again, kumpleto na tayo, papeles, ORCR, DTI, LTFRB permit, tapos yung sahig natin. So okay na lahat. So technically itong maging official na first biyahe natin. Although kahapon meron ako nakuha isa habang papunta ko dun sa hardware na bibilhan ng phenolic board ko. Phenolic board. Nakakuha ko nung dito lang malapit sa amin. Doon din sa subdivision ng nag-hot lang sila. 1,000 kg din. Tapos the other day, meron din ako nakuha. Punta kami ng Batangas. Hindi ko na rin brinag kasi mga testing lang. So mabalik lang ako. Ayun, may work pa rin naman tayo. So side hustle pa rin naman tayo. Pero kung ako maninimbang, siguro 60-40 ang dedication. Hindi naman siguro yun ang right term, pero mas focus tayo dito kasi nga dun sa sanay na tayo eh. So sa mga hindi nakakalam, mga kawaray, matagal na tayo sa call center since 2007, and then naranasan na natin lahat, nag-TL na tayo and all. Tapos ngayon na tayo, work from home, so super convenient na. So alam mo yon, yung tipong alam mo na yung ginagawa mo,
Parang wala nang challenge ba. So tayo ay, sabi ko nga, itong paglabas natin ng unit. Kasi, iba siguro magtatanong, meron ka namang 300 kg, which is yung CRV na nga natin. So bakit pa maglalabas ng bago, di ba? So, simple lang rason doon. Kasi syempre na-testing na natin lahat-lahat. Unang-una, ayaw natin na, kasi personal car natin si DOS. Yung CRV natin, Honda CRV yun. Ayaw natin na umabot pa sa, sorry sa light guys, umabot pa sa ano na magkakaroon tayo ng problema. Kasi syempre kinakargahan. Although, for those times na gamit natin yon, hindi talaga siya super, inalagaan ko talaga siya in terms of namimili talaga tayo ng anong mga ikakarga natin, yung mga ganon. So, kumbaga super naman, naingatan naman natin yon. So, dito sa decision na to, gusto ko lang na, ito kasi pang retirement na natin, syempre hindi na tayo pabata. At saka, number one, na-enjoy ko talaga yung ganitong trabaho. Ganun lang kasimple siya guys. Na-enjoy ko siya kasi imagine mo, di ba? Bibiyahe ka, hindi tayo nakakuha guys. Tapos yun nga, ay nakuha natin guys. Later na lang guys ha, ituloy natin yung kwento kasi kusurin ko lang to. Good morning sir, Lalamove. Apo, Lalamove sir. Apo. Sir, meron kayong booking for Marilao from Green Gate dito sa Imos. Apo. Kayo po ba sa pick-up sir? At bali ako lang yung nag-book sir pero naka-relay na dun sa pag-pick up. Okay. Naka-note naman dito sir mga aircon materials, tama po? Apo. Okay. Install sir ng mga aircon. Okay, sige po, pupuntahan ko na po sir. Thank you po. Sige po. Alright, sige. So ayan guys, first booking natin dito lang sa Green Gate. Ang Green Gate guys, nasa ano lang namin yan, super lapit. So puntahan ko muna. Ang drop off nito is Marilao, Bulacan. 1,000 kg siya. So ayun agad, buhay na mano. 1,000 kg. Ang fare niya is 1,028 cash and then 54 na wallet. So 1,082. Check muna natin kung gaano karami ito. Siyempre, as much as possible baka pwede pa natin masingitan ng mga 300 kg punta dun sa north. Ayun, mamaya na lang guys. Puntahan ko lang dito sa pick up. Pick up natin is 2 kilometers galing sa location natin ngayon. Let's go. Hindi nga 900 lang, nasa bungad lang pala siya. Alright guys, nga pala, since pa north to, kasi nung nanbiyaya ko dun sa Batangas, umayag naman kasi magka-cash payment lang ako dun sa expressway, sa SLEX. Umayag naman yung teller na dati, that time, tawag nito. Ay, sa bagay may ORCR naman tayo. So, ang sinasabi ko is magpapa-install na rin ako ng Easy Trip, which is pang north. Kasi ang gusto ko sana yung isahan na lang. Siguro di ko lang na-ask doon, pero it seems na yung kinabit nila ay pang SLEX lang na biyahe. Hindi siya yung so auto sweep lang siya ito.
Auto sweep lang yung kinabit ni Madam Teller. So yan, maasikaso na rin natin yung pagpakabit ng RFID Easy Trip. 300 metro. Darating Okay guys, sige. Ayun guys, sinahanap ko na lang yung ano, dito siguro may Daikin. Okay, dito na tayo guys. So, super lapit lang. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Ayan. So ito, since aircon, ito may Nakarating ka na sa iyong destinasyon. nakita kong Daikin dito. So, malamang ito. Ayan na guys, yung mga first pick up natin. Mga aircon materials. Ayan. Dito tayo sa ayan o. Hindi, dito lang lapit sa amin. Yun, nakarga na. Pwede pa tayo siguro ng 300 dito. Tingnan na lang natin. Or yan lang last. Okay. Okay. So ayan guys. Na-pick up na natin. So papunta na tayo sa drop off. So ano lang tayo, gapang may makuhang sabay. Nakausap ko na rin yung na-book, which is siya naman ang magbabayad, i-Gcash na lang daw. And then yun nga, okay naman siya sa expressway daw. So ayun. Alright guys, maya na lang. RFID. Pila tayo guys dito sa RFID. Kuha tayo ng sticker. Guys, Nang sa E3, Manila Cavite Expressway. so natagalan yung ano, pagkabit. Pila. Pero okay lang, nakabitan naman na. Diretso na tayo ulit. Biyahe. Ay nako, pagod dun sa pila. Uy, grabe. Diretso natin guys. Wala tayong makuha. Anyway, medyo marilaw lang naman siya. Okay naman yung fare. So diretso muna natin kasi nakakaya rin kay customer. Yan guys, 4 minutes away. 590 meters na lang. Darating na tayo sa drop off natin dito sa Marilao. Yan guys, update 9:45. Nandito na tayo sa drop off. Tinawagan ko yung number sa receiver. Feeling ko yung mga installer to kasi sabi niya malapit na rin sila sa site. So walang ibang magre-receive daw sila mismo. So antayin ko lang dito. Tapos ayun, tingin-tingin na rin ako kung meron makukuhang pabalik. Ayan natin. Sige guys, tingin-tingin muna ako dito. Later na lang guys. Na guys, ito yung site. Dito tayo. What? Guys, dito na tayo sa drop off. Ayan yung site. Bababa na nila kuya. Alright. Yan, hanap tayo ng pangalawang booking. Yan guys, second booking natin. Kumuha tayo ng wallet, pamalabon. Para hindi na tayo magstay dito ng matagal. Wala na rin tayong wallet kasi siya, galing dito 1.3 kilometers ang pick up papuntang Malabon. Pooling siya guys. Mga tela daw to.
So okay na rin to. Puntahan ko na sa pick up. Ay, niwala talaga ako. Ito sila, alam mo, pag mayroon ka nang nakuha, magpapasukan yung mga magagandang babatuhan yung magagandang booking. Kunyemas na yan. Eh wala, no choice. 800 kg titingnan ko muna kung anong pwede sabay mamaya. Kanina na nakatambay ako doon, mga pangit yung binabato. Kaya nga nag-decide ako na kunin ko na lang ito. Tapos ngayon, nakakailan lang maganda, 4 na yata. Potres. Ay, nako. Ilang. Learning tayo, learning. Learning dito sa 1,000 kg category. Guys, dito na tayo sa second booking pick-up. Dito lang sa Marilao din. Ito yung papuntang Malabon. 13 rolls tela. And guys, kaya pa naman sabayan kahit 300 or 200 kg. Ang dagdag diesel din. So antay ako dito. Hanap lang ako ng pwesto. Gilid lang ako. Dito ako nakahanap ng booking na medyo ayos-ayos. Okay. Guys, meron tayong kasabay dito sa pooling na to. Kunin natin sa Valenzuela. Tapos North Caloocan. 2 pick up, 1 drop. So ang drop nito is sa may Manila. So pagkatapos natin i-drop nitong Malabon, diretso tayo ng Manila. Sige guys, puntahan ko muna. And guys, update 11:09, nasa Bagbagi na tayo. 3 minutes darating tayo sa first pick up ng third booking natin. Alright. And guys, na-pick up na natin. So punta tayo sa second pick up, 2.1 kilometers. Hindi ko na nabidyohan guys. Na-drop off na natin yung Malabon. So the way na tayo sa last natin, drop off. Pero hanap tayo ng kasabay dito. Pero pag wala, diretso ko lang Ayun, meron tayong kasabay. Papasig 300 kg. Tapos mga coffee maker daw, 556 ang shipping niya. Puntahan ko na ngayon. Malapit lang, 1.2 kilometers. Alright guys, ito yung pick up ko. Nakakatawa. Mas madami pa, 300 kg yan guys. May waiting time pa, pero okay naman ang waiting time. Babayad naman daw siya. Sabi ko nga, charge to experience na lang Mas madami pa yung karga niya kaysa sa nag-book ng 1,000 kg kanina Kaya mo na, malapit na ako. Alright guys, drop muna tayo dito sa kasabay natin, tapos yung Taguig na. Yun guys, oras 3:50. Share ko lang yung since ito yung pinakauna natin biyahe sa 1,000 kg.
may mga gusto ko i-share, may mga natutunan din ako. Kumaliwa sa Domingo M. Guevara. Um, Pagkatapos kumanan sa Bulusan. So like itong nakuha ko sa Malabon na pangsabay. Una, natsempuan tayo ng Burao. Costo na 300 kg. Hindi ko lang alam kung nagkamali lang si ma'am sa pag-book niya. Kasi wala talaga lahat eh. 300 kg, regular. Tapos, yung pala doon, may waiting time. Diba? Isang oras ako mahigit doon. Sa dami ng lalamove doon sa warehouse na yon. Tapos, ang malala pa, kaya sabi ko nagkamali na lang, sige, charge to experience. Ang 1,000 kg pa yung karga niya. In a good way, tinext ko naman si ma'am. Parang sabi ko, ma'am, parang nagkamali yata kayo ng binook nyo sa sakyan. Kasi pang L3 po ito, karga. Mas marami po kayong karga kesa dun sa nag-book ng L3 ngayon. Okay, kasi 300 kg lang siya eh. Paano mag-fit ang 14 boxes? Diba? Medium boxes, paano mag-fit sa... Halimbawa, yung sa akin, kay DOS. Sa CRV, sa Avanza, diba? Sa SUV, malabo. Kaya sabi ko na lang, kaya mamaya pala, ang plano ko is siguro bigyan ng konting turuan ko si ma'am kung paano para at least, di ba, maayos na yung pag-book next time. Pero feeling ko alam niya eh. Alam mo yun, meron lang talagang nagmamaang-maangan siguro or what. Sa mga customer sana pare-parehas lang naman tayong naghahanap buhay. I-book nyo lang ng maayos para walang aberya ba. Yun lang naman. Kasi kumukonsumo ng oras doon. Imagine mo yung isang nakausap ko magdadalawang oras na. Nauna pa nga ako, diba? So hindi natin alam doon sa warehouse na yun palakasan ba yun or hindi. Yun lang, yun ang isang assessment na dahil first official biyahe natin sa 1,000 kg. So yun, so bukas or next day, kasi di ko sure kung lalabas ako bukas. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman to full time. Tayo dapat may strategy ba na tinatawag. Hindi lang kuha ng kuha, kasi kung sa booking lang meron naman talaga, madami naman. Anuhin mo lang, plaplanuhin pa rin. Kasi si 1,000 kg guys, covered niya yung anything na pababa. 800, 600, 300, 200. So ako, kumagat ako kanina ng 300 kg, which is mali. So yun ang unang ayusin ko sa next biyahe. Kasi dapat dito 4 na biyahe ka lang kota ka na. Tapos hindi ganitong magulo ba. So antabayanan nyo lang. Mag-i-improve naman tayo. Basta samahan nyo lang ako sa journey na to, guys. Andito pa rin yung excitement, syempre. Andito pa rin yung diba? Parang
ano kaya ang magiging katulad, same thing sa mga ibang sa 300 kg, anong magiging kapalaran mo for today, mga ganyan. Ayun lang, shinare ko lang. So malapit na ako, 4 kilometers na lang, madra-drop ko na tong galing ng Malabon na pinansabay natin. Then siguro mamaya hingi na lang tayo pasensya dun sa Taguig, sa matagal natin pag-deliver. Wala eh, ganun lang talaga, pakiusapan na lang natin. Yun lang muna guys, pasensya muna kayo sa yung camera ko ay cellphone lang kasi gamit ko eh, alam nyo naman yan eh. Ayusin ko pa, medyo nakatango eh. Nawawala yung kapugian natin guys, mga waray. Ano ba kasugad? Okay guys, andito na ako sa EDSA. Pa JP Rizal na ako, malapit na to. Later na lang. Ito na guys, yung drop off natin. Kayo nang maghusga. Pero hindi ako reklamo ha. 300 kg lang yan. And guys, drop na natin, hindi ko na nabidyohan. Kasi ang sikip ng pagparadahan ko, gilid kalsada, tapos nagmamadali ba. So ayun, mamaya gusto ko mag-income reveal eh, kasi first biyahe. Hindi ako usually naggagawa ng ganyan, pero gusto ko lang ma-check din at malaman nyo para at least, di ba? Later on na lang guys. Pero okay na ako, hindi na ako kukuha kasi susundo pa ako. Alright. So ayan mga kawaray, pauwi na tayo sa bahay. And as promised, kita ko yung mag-income reveal tayo ngayon. So ito yan. Yan siya. So nakaapat na tayong biyahe, 2,411.60. Tapos meron tayong 200 na siningil for waiting nung kinuha natin dun sa Malabon. So 2611 less 700 na diesel. So meron tayong marinis na 1911.60 for today sa apat na biyahe lang. So ayan, salamat mga kabaray, and please continue to support my journey dito sa 1000 kg. And please don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you again. So ayan guys, good night everyone. Hindi ko pa sure kung makakabiyahe ako bukas, pero thank you for today. Sinamahan niyo ako. Ito ay si Dogs for ITV. That's all for today. Thank you guys.